Yan, beautiful morning mga me. So, welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Very energetic na tayo ngayon mga me. Although, hirap na hirap akong patulogin yung sarili ko kagabi. Pero around 12 siguro mga me ay nakatulog na din ako at hayan, charan. It's about 5 a.m. na yan mga me. Yan na ako nagising. So, pinatay ko naman yung aking alarm pero nagising pa rin ako ng 5:30 kasi yung alarm ko. Kasi nga walang pasok si kuya kaya pinatay ko talaga yung aking alarm para hindi ako magising at makatulog pa talaga ako. So, yung aking body clock ay bumaba na agad ako mga me kahit nagising na si baby dyan at umiiyak. Pero hinayaan ko muna siya umiyak na umiyak. Pero at ilang minuto ay tumahimik rin naman siya mga me. So, today ay medyo okay na ang aking pakiramdam. Much better sa mga nakarang araw at medyo bumalik-balik na ang aking pakiramdam na malakas. Charan, malakas. So, samahan niyo ako mga me sa aking araw today. Ito nga pala yung update sa aming kwarto. Mga me, ayan. Ayan na siya mga me. Itong kwarto namin na tinutulugan sa baba. Dahil ito ay minamadali na day matapos para naman malinisan at makalipat na kami ulit dito. O, ayan yung aming aparador dyan. Ayan na lang yung hindi napilitadahan mga me. And then, lagyan na lang yan ng tiles. O, ganyan na muna siya mga me. At tapos na talaga sa budget. Sobra-sobra na sa budget yan ng mga me. Kaso, kailangan ituloy yan at hindi pa tapos. So, usual routine natin sa morning ay hot water or barley grass na powder. Although araw-araw ko naman to sana ginagawa mga me, may time talaga nakakalimutan ko na uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Lalo't na't nagagawal ako sa oras. So, ayan, back to normal naman tayo. Kailangan nating sundin yan ulit yung aking routine. Dahil para rin naman sa akin yan. Para ma-flush out na yung mga kung anek-anek sa aking katawan. So, God is good talaga mga me at pinapakinggan niya lagi ang aking mga prayers kahit paminsan ay question na sa kanya lalo't na masama ang aking loob at sobrang grabe yung nanakit ko sa buhay. Charit. Yes mga me, so hiningi ko na yun mong patawad sa kanya at alam ko naman na andyan siya lagi sa akin at hindi niya ako pinapabayaan dahil alam at danas day dahil siya lang naman ang kasama pag wala akong kasama dito sa bahay at mga bata lang. Yan talaga siya ang pinaghugutan ko ng lakas dahil alam ko hindi niya ako papabayaan kaya hindi ako natatakot mga may na mag-isa dahil dyan si Jesus Christ na sinasamahan niya ako sa oras-oras araw-araw ng aking buhay. So today ay kailangan din nating magkamas-kamas dyan mga me at magligpit ng kung anong kailangang iligpit na kaya lang natin. Ayoko rin naman talagang iporsahin yung aking katawan sa mga gawaing bahay. So, ano yung kaya ko at everyday na use namin, lalo itong lamesa ay kailangan ko iyan na punasan talaga. And then, magluluto ako ng breakfast dahil kailangan ko din kumain muna bago uminom ng aking mga gamot mga me. Unti-unti na rin nawawala yung metallic taste sa aking panlasa. Although may smell naman ako. Pero naiiba yung amoy niya mga be. Pero ngayon naman ay bumabalik na sa dati paunti-unti. So, dito na naman ang inyong mame sa aking favorite spot sa bahay, ang ating kusina. Ayan. Punasan natin ang lamesa dahil, ayan, pinag-apak-apakan na ng mga pusa and kagabi. Pero alam niyo ba mga me, yung cake dito sa lamesa na hindi talaga tinakpan. Alam siguro mga pusa na panis na yun kaya hindi nila kanain. Ang galing-galing din talaga naman. Pero yung mga ulam sa aming lutuan na nakapatong ko lang, tinakpan ko lang yung tela. Hindi nila kinain. Pero usually talaga mga me ay kinakain talaga yan nila. Inuhulog yan nila mga me para lang makain nila. Pero ang galing ng mga pusa na makiramdam din talaga. Umakyat sila dun sa taas sa kwarto.
Inisinilip-silip ako. Siguro nagugutom na yun. Sabi niya, lagi na lang to sa kwartong aking, ano na to, amo. Hindi ako pinapakain. Ayan, silip-silip sila talaga. Nagugutom na talaga siguro. Ayun. At sabing ilang araw na akong hindi nagtatambay dun sa baba. So anyways, hindi na talaga kami muna nagtatambay doon. Pwede yung mga bata kahit sa taas na lang sila pakainin. Para naman di makalanghap ng alikabok. So alikabok pa rin talaga mga may. Kung ano lang yan dyan. Importante yung lamesa, yung pupunasan, yung lutuan. Yung plato namin ay naritakip naman. So hindi naman masyado na alikabukan yan. Yun. So alam ko ngayon ay papasok yung mga trabahador namin. Kaya kailangan ko rin mag-prepare. At papasalamat talaga ako sa Poong May Kapal dahil dininig niya lagi ang aking dasal. Or kagabi pa lang sabi ko, sana po ay pagising ko ay bumalik na ang aking powers. Yes, ang aking powers mga may. Ito yung namimiss ko ng mga araw na talagang sobrang weak ko mga may. Dama ko talaga yung weak sa katawan ko kahit ba wala na akong lagnat. Hindi ko talaga ma-feel yung feeling na malakas talaga ako mga may magkikilos-kilos dito sa bahay. So eto na siya, medyo andito na sa akin. Kaso nga lang, wag na natin munang abusuhin mga me. Bahala na dyan yung ibang ano. So isip ko mga me, bukas ay kukuha na lang ako ng maglilinis dito sa bahay. Kahit once a week mga me, magkukuskus dyan, mag-ano ng mga alikabok. So bukas may pupunta dito na taga sa amin. Actually, tinawagan ko na si mama kahapon ay meron daw doon at sasamahan niya bukas. So, buti naman at may makatulong ako maglinis din. So, hindi naman ako gagawa bukas ay sila nagagawa. Si mama tutulong din naman niya para baka medyo okay na yung kamay niya. So, hindi naman mabigat magpagpag lang ng mga alikabok dyan at yung mga gamit na pwedeng ililipat na sa kwarto pag natapos na yung kwarto namin. So, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil may mga views pa rin ako kahit ilan lang. And then, kahit papaano ay nagdadagdag ang aking subscribers. At masaya na po ako doon na tinitingnan yun kahit pa ilan-ilan, pa isa-isa. Siguro, wala naman kami masyadong natutunan sa aking buong araw. Yun lang mga may, kung ano lang nakaganapan sa buhay ko ay pinapakita ko sa inyo in real life na walang cut yan. Pinapass forward ko lang yung iba dyan pag mas masyadong mahaba na talaga. At gusto ko magkwento-kwento sa inyo kung anong kaganapan sa aking buhay. So, wala rin naman ako nakakausap kasi mga may, at gusto ko minsan may nakakausap ako na kahit malayo sa akin. Ganon. Itong iba hindi nakikinig, mga ganyan. Basta panoorin nyo na lang yung mga video ko mga. Maraming salamat po sa inyo. At sana balang araw ay may kinahinatnan ang ating pag-upload lagi ng video. So today, ganito lang muna tayo. Medyo yung usual. So magdadala din ako ng ice sa labas sa jug ng aking mga trabahador. So, dito nag-iisip ako at tinitignan ko kung ano pwedeng maluto sa kanila mamayang morning. Dahil parang nakalimutan ni Daday magmalengke ng kanilang lulutuin. So, sopas lang naman yan lagi at saka yung noodles na lume. Yan pag magsabaw or mag-aros kaldo pag meron. So, ayan, sinisipat-sipat ko yung loob ng aming ref kung ano laman. Kasi yung laman niya mga may ay mga pagkain na nina-lunch na ni daddy, nilaga-laga niya na para naman sa Friday, pagluluto na siya ay hindi na siya mahirapan. Ayan, yung mga sangkap na lang na panglahok niya ang aming lulutuin. So, tara na mga may sa labas muna. Ayan. Lagyan na natin ng ice yan. Nilagyan naman na ni Daday ng tubig yan kahapon. Linisan niya na. Pero hindi pumasok yung aming trabahador kahapon. Kaya hindi nalagyan niya ng ice. So, lagyan natin ng ice. Yung ice namin ay kami mismo ang gumagawa niyan para alam namin malinis talaga. So, ayan. Parang kukulangin itong ice ko mga me dahil maraming tubig na inilagay si Daday. So, ayan.
So, bumalik ako dyan mga me sa loob. Dahil talagang feeling ko ay kulang yung ice kasi madami ang tubig. So, ayan, tagal-tagal ko sa labas. Sa loob pala. At dito naman mga me ay nagulis-bulis muna ako ng kaunti para matanggal yung ibang mga semento. Alikabok pa talaga yan siya. Ayan, bawas-bawasan natin yan pero para naman maaliwalas ng konti dito tingnan. So, di pa muna ako pwede magwalis-walis dun sa loob. At hiyaan ko na lang sila bukas ang magkuskus dun sa loob. Mahirap na mga may mabinat. Alam nyo naman, napakahirap mabinat. So, ayan, kung ano lang din kaya ko dito. At ayoko rin magpakahingal dahil nga't mahika na tayo mga may. So, prone na tayo sa pagod, alikabok, usok, at kung ano-ano pa. So, kailangan konting ingat sa katawan natin mga may. Lalo pa may mga batang umaasa sa atin. So, ayan. Sana po ay kabutan nyo ng aral yung aking sitwasyon na kahit kagaano kabisi natin sa buhay ay kailangan din natin paglaanan ng oras yung ating katawan dahil itong katawan natin ay nagsisilbing lahat-lahat na para sa mga bata kasi ito lang naman din ang kikilos para sa mga bata at wala namang aasahan pang iba lalo't na nagtatrabaho yung asawa at kayo lagi na iiwan sa bahay, lalo pat mga maliliit pa ang inyong mga anak. Ayan, so kailangan natin paglaanan ng oras at mag-take talaga lagi ng vitamin C, mga may vitamin sa ating katawan para hindi tayo magkasakit. Napakahirap magkasakit mga may. So ayun, kailangan din natin again, kagahit kaano kabisi ang ating buhay sa araw-araw ay yung pangailangan natin ay kailangan din nating pangalagaan yung ating katawan. Bilang isang full-time mom ay sa iyo lahat nakasalalay. Kahit sa maliit na bagay yan mga may, sa iyo lahat nakaalalay. So ayan, balik tayo dito sa aking niluluto. So nagluto lang ako ng side up dito mga may para sa amin. So ito lang naisip kong ulam na mabilis para mapakain ko na rin mga bata at syempre kung ay tira ng mga bata ayun lang din ang aking kakainin. So wala talaga akong masyadong gana sa pagkain mga may pero kailangan talaga natin kumain. At syempre inom tayo ng gamot and yung ating vitamins. So, actually nagba-vitamin C naman ako talaga mga may. So mga 2 weeks lang siguro nakalipas ay nakalimutan ko nang mapabili kada day. At ako naman pag tuwing lumalabas kami ay nakakalimutan ko rin siyang bumili. Ako bumili. So ayan, napuruhan na talaga ako kasi pag everyday ako uminom ng aking vitamins, hindi talaga ako nagkakaubo ako pero ilang araw lang, hindi ilang araw, kalating araw lang wala na yung ubo ko. So ayun, na-notice ko talaga na talagang talaga yung aking ubo. So umabot na nga sa asthma dahil nga araw-araw din may gagawa dito sa bahay, yung alikabok. And then same time yung usok nila sa sigarilyo. So ngayon mga may ay hindi na sila nagsisigarilyo dito sa loob. So salamat naman. Siguro sinabihan ni Daddy. Napakahirap talaga mga may pag ganyan. So nahihiya rin ako magsabi kasi ayan tuloy nangyari sa akin. Buti nga, hindi buti sa akin lang kasi ako yung napuruhan, di yung mga bata. Mas kung ikaw ay mas malaki at magulang ka, ikaw na lang magsasuffer ng sakit kasi kahit nga tayo ay nahihirapan pag nagkasakit lalo pa yung mga bata. So mas carry mo pa pag ikaw ang nagkasakit kaysa sa mga bata. So dito mga may ay dito sa taas pinakain yung mga bata. So ayan, lagyan ko ng seaweeds mga may ang aking kanin. So ngayon ko lang naman yan ginagawa dahil maalat-alat ang
seaweed. So, gusto naman ng mga bata, pero hindi ko naman siya, akin lang yan mami. At syempre, kapag kumain tayo ng maalat, ay kailangan din natin uminom ng maraming tubig. So, ayan, pinapakain ko na sila. Much better na dito na lang muna sila sa taas pakainin kaysa sa baba kasi nga sobrang alikabok pa. So, that's it for today mga me. Maraming salamat sa pagsama sa akin ng aking araw for today. Thank you for watching. God bless!